Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa mga banateros, banateras worldwide. Shout out sa inyo. At syempre sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out din po sa inyo. Muli po nagbabalik Coach Oli. Ito po ang ating magiging topic for today. Comelec, may kababuyan. May grabe. Ito sagad na po ito. Breaking news po ito. Etong kababuyan ng Comelec, wala nang kapantay ito. Para sa akin, matindi na ito. Breaking news. Pangalawa, Davao, guguluhin ni BBM ayon kay Baste. Pag-usapan natin yan. Huwag pong kakalimutan pagpasok pa lang nyo dito sa aking vlog ay mag-like po kayo agad. At sana po sa mga hindi pa po subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli News PH. Basta tandaan nyo lang, Coach Oli. Okay, hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na tayo agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Eto, breaking news po tayo. Tingnan nyo pong mabuti. Ito ay post ng Comelec sa kanilang page. Chinek ko po ito at confirm po galing mismo sa kanila. Okay? Basahin po natin. Meron dito about Duterte Youth Party List. Mamaya po natin pag-usapan itong Duterte Youth Party List. Pero ito po ang pag-usapan natin, itong matinding kababuyan. Okay, docket number SPC number 25-006. Luis Joey Chua Uy. Yan, name of respondent. Position vying for member House of Representatives, 6th District of the City of Manila. So bilang congressman, respondent Luis Joey Chua Uy. Chua Uy. Respondent is considered a non-candidate and his COC is void ab initio. Ibig sabihin po nito, yung kanyang pagkandidato, ang ibig sabihin ng void ab initio, from the beginning, sa simula pa lang, void na. So parang ang ibig nilang sabihin dito, yung pagkandidato ni Joey Chua Uy sa simula pa lang, wala na. So na-proclaim na, binawi pa. Proclamation of respondent is annulled. Bienvenido Benny Mirando Abante. Ito na yon. Si Pastor Abante yung merong dila. Ganon. Yung tatay ni, yung pitit, attorney Princess Abante. Yung pinost ni BP Sara na may picture na nakaganon. Nakadila, nagalit na galit siya. Yung aso ni Tambaluslos dyan sa kamera, miyembro ng Quadcom, Tricom, lahat ng Comcom. Basta tagatahol ni Tamba na si Pastor Abante declared as the duly elected member House of Representatives 6th District of the City of Manila. Matindi po ito. Alam nyo nung nakita ko to, sabi ko, hindi naman siguro totoo yan. Baka fake news na naman yan. Baka gimmick na naman nila. Kasi yan po ang style nila. Sa kanila mismo manggagaling ang fake news sa kampo. I'm not talking about Comelec. Sa kampo ng mga galit sa Duterte, sabihin na lang natin ganon, sila maglalabas ng fake news, tapos isi-share ng mga Duterte, tapos sasabihin tayo fake news. Pero sa totoo, tanim po nila yung fake news na yon. So ako ine-expect ko, sabi ko, fake news naman siguro ito. Dahil sobra naman yan. Kung yung mga ginagawa na nila dati ay matitindi na, sabi ko, ito sobrang tindi na ito. Sobrang tindi na ito na lehitimong kababuyan na itong ginagawa nyo, Garcia. Kung totoo ito. Sabi ko, hindi. Umaasa pa ako Parang Parang umaasa ako sa wala. Umaasa ako sa milagro. Umaasa ako sa kabutihan.
Really, ito sinabi ko, sobrang kababuyan yan eh. That is too much evil. Meron naman siguro natitirang kabutihan dito sa loob ng COMELEC. Meron naman sigurong natitirang kabutihan sa budhi ni Garcia. Di siya chinek ko sa Facebook mismo ng COMELEC. Sila mismo nag-post. Antindi na ito. Mga kababayan ko, ito po ay lantarang garapal na po. Kung bagat sa panggagahasa, meron yung nanggagahasa ng patago. Inililihim. Itong ginagawa ng COMELEC na ito'y panggagahasa sa gitna mismo ng kalsada in broad daylight. At maraming nanunood. Sobrang kababuyan po. Para sa akin ganyan po katindi ito. Kasi yung ginawa nila dito sa Duterte Youth Party List, obvious na. Sobra na. Tapos dinagdagan pa nila ito ng ganito. At alam naman natin ang karakas ni Benny Chua. Ay ni Benny Abante. Diba? Alam naman natin ito eh. Ito'y lantarang tagatahol. Aso ni Tambaluslos. At malaking bagay para kay Tambaluslos to si Abante. Talagang ito, makapalang mukha nito. Talagang pati babae, pinapatulan nito. Ipinahihiya nito sa Quadcom, diyan sa mga hearing diyan sa Congress. At kailangan niya ito. Tingnan mo. Ano tong ginagawa ni Tambaluslos? Kumuha siya ng tagapagsalita, yung anak ng Congress. House Speaker siya, Speaker of the House, kumuha siya ng isang tagasalita. Meron pa siyang tagasalita nung mga prosecutor naman, yung mag-uusig sa impeachment ni BP Sara. At alam natin ang kalidad nito si Pastor Chua, pastor nila yan. Ito lantarang pastor ito siguro ni Tambaluslos. At ang naging sugo niya sa kadayaan, COMELEC. Isipin mo, talo to. Talo, ipupwesto ng COMELEC. Yung panalo na Duterte Youth Party List na mayroong 3 upuan, ayaw pa upuin. Yung talo, pinauupo. Binabawi yung proclamation. Obvious naman. Alam mo kahit anong ikot-ikutin nyo, tanga na lang maniniwala sa inyo na ito'y hindi ginagamit ang kapangyarihan. Kaya nga meron pa ngang anomalya ito si Garcia na di umano ito'y nagpapabayad na patungkol dito sa panalo, etc. May anomalya po ito si Garcia pagtungkol dito sa kapeperahan. Okay? Yan po ang sabi nila. So nagdudugtong-dugtong Hindi mo maidi-deny na it's too much of a coincidence. Tingnan mo, abogado to ni Marcos. Abogado niya ito na ipinagtatanggol si Marcos noong dayaan, noong panahon ni Leni, yung pagtatalo nila sa Vice President. Isipin mo, ikaw ang tagapagtanggol. Di umanong sinasabi niyong nadaya kayo nung eleksyon, nung pagka-Vice President. So dapat alam mo yung feeling, Garcia. Tapos nung napunta kang COMELEC chairman, ganito ang pinaggagawa mo. Nananawagan ng manual recount ang mga Pilipino. Anong ginawa mo? May pinabura ka mga data. Para nyo sinasabi, wala kaming pakialam sa inyo. Kami ang nasa kapangyarihan, kami ang matigas. Ako ang nakaposisyon, manahimik kayo, walang manual recount, tinatapos ko na ngayon. Hindi kami makikinig sa inyo. Ganun ang pinapalabas nitong si Garcia. Ganun po.
Kasi may mistulang reklamo. Ang bilis na nakikinig ng bura. Yung talo, pinanalo. Yung panalo, pinatalo. Wag na tayong magbotohan. Ikaw lang pala mag-uupo eh. Isipin mo, ilan ang natanggap? 2.3 million ang natanggap na boto ng youth party list. Hindi mo pa uupuin? 3 upuan yan. Sa madaling salita, 3 abante yan. 3 congressman ang uupo dyan. Nagdesisyon, 2.3 million na Pilipino nag-decide. Gusto naming umupo yan. Duterte Youth Party List. Tapos ikaw lang magdi-decide, ayaw mong paupuin? Ang lakas mo, ting. Isa katumbas ng 2.3? Tapos yung talo, pinanalo mo, pauupuin mo? Anong kalukuhan? Wag na tayong magbotohan. Ewan ko sa inyo, ha? Ako'y nawawala na ng pag-asa sa ganito. Ba't pa tayo magbobotohan? Isang tao lang pala masusunod. Oh. Masisisi mo yung taong bayan, wala nang tiwala sa inyo. Alam mo, nangangampanya kami sa Amerika, nangangampanya kami sa probinsya. Alam mo, sinasabi sa amin doon? Hirap na hirap kaming magpaboto, lalo na sa mga OFW. Bakit? Dinadaya nyo lang daw. Sabi ko, wag, gawin nyo pa rin yung trabaho ninyo. Ayaw nila maniwala. Kasi hindi raw nila nakikita yung boto nila. Online. Bigla-bigla naging online. Wala daw sa batas yun. Sabi ko, hindi. Mayawa ang Diyos. Gawin nyo lang yung gagawin nyo. Wala nang tiwala taong bayan sa inyo. Tapos ganyan pa ginagawa ninyo mga animal. Tapos sihisiin nyo sila, wala silang tiwala sa inyo. Kaya nga ayaw na ng tao ng eleksyon eh. Pinipilit na nila si BP Sara kuhanin. Umupo na. Sabi ko, wag. Basta boto pa rin tayo. Hinabol ko yan, umuwi ako para lang bumoto. Ikaw lang pala masusunod. Grabing pambabastusan na yan. At hindi lang pambababoy yan. Harap-harapang pambababoy na yung ginagawa ninyo, Comelec. Ano ba naman kayo? Ano bang gagawin natin sa mga ito? Ewan ko, kayo ilagay nyo dyan sa comment section. Talagang ako ayoko nang maniwala sa mga nakikita ko. Sobra ng kadimonyohan itong mga nangyayari sa atin. Sagad to. Sagad to. Hindi na sila nakontento. Sino pa ibabalik nyo? Sino pang talunan na congressman ibabalik nyo dahil kailangan ni Tambaluslos? Sino pang congressman? Sige. Sino pang hahanapan nyo ng butas? Sino pang ididimanda ninyo? Sino pang ipakukulong nyo, hanapan nyo butas? Butasan kayo eh. Hindi naman kayo batasan. Butasan kayo, mga ano. Nakakapermi itong mga ito. Kaya po, alam mo mga Pilipino, mag-iingat po tayo sa pagboto natin. Ang laking bulilyaso nung nabudol ang marami sa inyo dito kay Marcos. Ewan ko na lang kung tumahimik pa si Marcos sa nangyayari dyan. Obvious na yan. Katangahan na maniniwala dyan. Na nagkataon lang. Puro nagkataon. Pero ewan ko, hindi magsasalita yun si Marcos. Weak yun eh. Weak yun. Lahat ito, hindi ko po kayo sinisisi ha. Ako yung nagpapaalala lang. Mag-iingat tayo sa pagboto. Mag-iingat tayo sa budol. Dahil sa maling budol. Nakinig kami kay Sara, hindi. Huwag kayong makinig sa mga politiko. Alam nyo kung sinong gusto nyong pakinggan? Yung ginagawa nila. Dahil yan ang sinasabi nila, continuity, lintik na continuity yan. Naniwala daw sila kay Sara. Huwag ganon. Hindi ko po kayo sinisisi, okay? Tapos na po yun. Ako'y nagpapaalala lang po muli.
Kasi ang laki po naging problema natin dahil nabudol ang marami sa inyo. Anyway, tapos na yung magkakakampi na tayo. Ito'y paalala lang. Please naman, huwag kayong pabudol kay Amy naman this time. Huwag niyo sasabihin nyo na naman sa amin, kasi nirekomenda ni Sarah. Nirekomenda ni Robin. Tingnan nyo yung ginagawa before. Huwag yung basta rekomendasyon. Diba? Paalala lang po yan. Nang dahil dyan, puro kababuyan nangyari sa bansa natin. Ang hirap po, no? But anyway, tayo po ay walang sisihan. Paalala lang, tayo ngayon ay magsama-sama. Mag-ingay po tayo dito. Grabe ito. Grabe itong ginawa nila. Ay, next topic po tayo. Pag-usapan natin itong Duterte. O, painitin ko ulo ninyo. O, ito ang hero nyo. Ito ang hero ni Tambaluslos. Ito ang sugo ni Abante. Ito ang hero ng mga Ensimada vloggers. Sige, pasok. Ay ilalabas ng Commission 2nd Division ang resolution sa Duterte Youth by a vote of 2-1 canceling the registration of... May boto-botohan pa kayo. Ikaw lang nag-decide. May paganong-ganong pa kayo. Duterte Youth Party List. Of course, bagamat yun ang naging desisyon ng Comelec Division, ay Comelec Division. meron pa naman din na remedyo yung naturang party list. Pwede pa rin sila mag-file ng motion for reconsideration upang Ano mang gusto nyong remedyo? Sa Duterte Party List? Doon sa pangalan pa lang, lantaran na eh. Tingnan mo sa Duterte Youth Party List, huwag nyong sabihin hindi ito galaw ni BBM. Bakit? Nagsampa ng impeachment ito kay BBM, itong Duterte Youth Party List. Hindi nga pinapansin ng Congress. Tas ngayon magmamadali sila pag kay BP Sara. Anong ginawa sa Duterte Youth Party List? Ayaw pa upuin 3. 3 upuan, ikaw lang nag-decide. Dahil anong ginawa, wag tayo maglokohan. Sabi ko nga, pangalan pa lang, alam mong Duterte na eh. Allergic kayo sa pangalang Duterte. Yung ulo nga ng Duterte, kinidnap eh. Pinakidnap ng amo mo. Si Amy mismo nagsabi niyan, ha? Hindi niya ma-deny yan. Tapos ngayon, ganyan? Hindi niyo pa uupuin? So, Duterte Youth, ayaw ni Marcos. Benny Abante, pinabalik. Dahil gusto ni Tamba. Lantara naman yun. Sip-sip. Kahit siguro magdroga sa harap niya yan si Tambaluslos eh. Wala siyang masasabing masama kay Tambaluslos. Halimbawa lang yun, hindi ko sinasabing nagdodroga si Tamba. Pero ganyan kasip-sip yan kay Tamba. Kahit magdroga sa harap niya yung si Tamba, ang sisisihin pa rin kasi kasalanan mo, Sara. Ikaw ang dahilan ba't nagdodroga yan? Ganun nang sasabihin nun. Ganun po kasi sip yung Abante na yun. resolve yan ng Commission ENBA. Yung presiding commissioner ay nag-dissent doon sa naging majority decision ng 2 miyembro ng division. For the information of everyone, ang original na decision ay ang ponente ay ang presiding commissioner, subalit nag-dissent yung 2 miyembro ng komisyon, kaya naman nire-raffle ito upang mapunta doon sa isa sa 2 nag-dissent. Kaya ang haba ng explanation niya, no? Naniniwala kayo dito? Another coincidence? Minus Duterte plus Tambaluslos? Nabawasan ng Maka Duterte? Nadagdagan ng Maka Marcos? Nadagdagan ng Maka Tambaluslos? Huwag nyo kaming paikot-ikutin. Alam mo yung sinasabi ni itong mama na to? Tanga kayo mga Pilipino.
Ganun po. Ginagawa tayong tanga't kaliwat kanang tanga rito. Yung isa sa mga nag-dissent, ginawa na niya ang kanyang majority decision upang maging majority decision siya, na kung saan yung presiding naman ang nag-dissent doon sa naging decision po. Alam mo, maraming ka nakasampang kaso. May mga anomalya ka. Siguro hindi natin masisi. Pag ito hindi sumunod sa mga boss niya, alam naman natin gumaganti sa kaso yung mga yun. Ginawa yan kay Pastor, ginawa yan kay Sara, ginawa yan kay Tatay Digong, ginagawa yan kung kani-kanino, even yung mga mayor, yung mga politiko dyan sa Cebu. Diba? Pag ayaw pumanig sa kanila, kasuhan. Ito, meron to mga magiging problemang kaso to. Ha? But since natatakot siguro ito, ha? Wala siyang magawa, easy target siya, susunod na lang. Pero kung ako sa'yo, mas mabuti pang lumayas ka dyan kahit na maligo ka ng kaso, at least meron kang pagkalalaki. Nanindigan ka. Nila. Meron din po ilalabas na isang desisyon. I think isang kandidato na nanalo for congressman dito sa Manila ang Di ba? Ang lupit nila, ang lupit. Sagad, no? Oh, ito pa isang malupit. Ha, tingnan naman natin. Oh, ito discuss natin, may pasabog si Mayor Baste. Hindi na nabigla si Davao City Vice Mayor-elect Baste Duterte sa pag-alis ni Police Colonel Marantan bilang City Director in Davao City Police. Para sa vice-alkalde, bahagi ito ng umiiral na politika sa lungsod. Si Jean Domingo sa buong detalye ng balita. Marantan was here. Sa panayam ng media, kinumpirma ni Davao City Vice Mayor-elect Sebastian Baste Duterte na nakausap niya si Davao City Police Office o DCPO Chief Police Colonel Hansel Marantan bago ang formal na pag-alis nito sa pwesto. Ang dahilan dahil daw sa health reasons. Ayon sa vice-alkalde, maayos naman na naging pag-uusap nila at iginit niyang hindi na siya nagulat sa mga pangyayari lalo na sa nagdaang eleksyon. When Marantan was here, if he's still here, he did okay. He did everything that he could to be fair. Yan. Eto si Marantan po ay nag-resign, no? Dahil daw sa kanyang pang-medical na kondisyon. At hindi po ito normal. At the same time, normal po ito sa napupulitikang nakaposisyong opisyal. Kasi kahit naman yung mga sekretary, di ba? Pansin nyo, yan ang mga health, yan ang mga reasons, siyang kunwari ay pangangalagaan ng kanilang kalusugan, meron silang sakit, pero sa katunayan, pinagre-resign na. Sabi nga ni Baste, ito ay political. Galing to kay Mayor Baste mismo, sinabi niya. No? So, sa ngayon, hindi pa natin alam kung bakit nag-resign to si Marantan. One thing for sure, hindi gagawin ng isang pulisya na maganda ang posisyon, na maganda ang kalalagayan niya sa lugar na yan. Alam naman natin, maganda dyan sa Davao eh. At fair ang mga Duterte. Hindi lang fair, talagang gugustuhin mo magtrabaho for them. Kaya lang, siguro nakikita nila na itong si Marantan ay hindi all out sa gobyernong Marcos. At ito ay mayroong posibleng pagkiling sa mga Duterte. For now, hindi pa tumalinaw. Pero, yun nga ang sabi, ito ay siguradong politika. At meron silang ipapalit dyan. Yun ang delikado. Dahil ang gusto ng gobyerno na ito, especially when it's about the Duterte, when it's about the Davao, they want control. Because alam nila ang Davao ang kaharian ng Duterte. And possibly,
Sa Davao mangyayari lahat ng ikasasakit ng ulo nila. So they want control. They want control sa Davao, they want control over the Dutertes. Kaya nga pinakidnap si Tatay Digong di ba? Oh. So I wish him luck in his career and more power to him. Dagdag din niya na hindi na siya umaasa na siya'y pagkakalooban ng pagkakataon na makapili ng bagong city director kahit pa ito ipinagkaloob sa kanya ng batas. They will never allow it. Kung maalala nyo, last year, they changed three city directors in 2 days without my consultation. Yan. Dapat kasi ang pumipili ng mga city directors, yung mayor. Pero anong ginagawa nila? Pinagtatanggal. Ngayon, mayor ulit si Baste, siya ang tatayong mayor kasi si Tatay Digong ay mayor pero wala siya dyan. So sino dapat ang pipili? Si Mayor Baste pa rin. Siya pa rin. Pero hindi na siya umaasa. Kasi nga grabe dito. Kung kayang gawin ng COMELEC ng harap-harapan sa taong bayan na yung talo, pauupuin, at yung panalo, hindi pauupuin, nang hindi umiimik yung magpinsang sinasabi nilang sindikato, pati dyan sigurado, wala silang sila maglalagay dyan na lantarang manggugulo sa Davao. Pakinggan nyo yung sasabihin ni Baste. Manggugulo sa Davao at gusto nilang makontrol ang mga Duterte. And under the law, the city mayor should, be allowed to choose kung sino yung city director niya. Like I said, that is because of politics. And this administration is against our family name. Hindi na rin inaasahan ng nakababatang Duterte na bibigyan pa siya ng shortlist o opisyal na rekomendasyon para sa susunod na city director. I am not expecting it. Let them do whatever they want. Binigyang diin Kahit ako hindi ako maniniwala. Nakikita naman daw ng mga taong sitwasyon sa lungsod ng Davao sa pamamagitan na nagdaang halalan. Anya kung nagtagumpay Kasi alam nyo, mamaya magpapakita sila ng listahan doon pas papipiliin si Baste pero hindi naman siya masusunod. Maniniwala ka pa ba dyan sa taong nagsabi na hindi niya papapasukin ng EDCA pero may EDCA? Walang baril sa KOJC. Hindi niya papapasukin ng ICC pero kinidnap si Tatay Digong. Naniniwala pa ba kayo sa sasabihin niyan? I don't blame. I will not blame Mayor Baste kung wala siyang tiwala na dyan sa mga yan. Walang isang salita yan. Walang palabra de honor yung pamilya na yan. ang administrasyon sa pagsabotahe sa kanyang termino bilang alkalde, di sana nasa kabila ang mga boto at wala sa kanya. Tinanong naman si Duterte kung ano ang kanyang inaasahan matapos ma-relieve si Marantan. Chaos. Yan, gulo. Chaos, gulo. O yan ang pagkakaunawa ko dyan. Ano pa bang pwede niyong salitang magagaano sa chaos? Gulo, wala sa kaayusan. Yan ang mangyayari sa Davao. Sabi ko nga, hindi pa natin alam ang punot dulo ng totoo. Yung hindi kalokohang rason ng totoong rason ni Marantan, bakit siya nag-resign. Pero napaka-imposible na walang kamay dito ang presidente. Napaka-imposible nun. At ano ang plano nila sa Davao? Kung pinag-resign ito si Marantan, di umano. According to Baste, chaos. So papasukin ang bahay ni Tatay Digong, magtatanim baril, tanim armas, guguluhin na naman ng KOJC. Ano pa? Susugurin ang bahay ni Pulong, tataniman. Kayo, ano sa tingin nyo yung sinasabi ni Basteng chaos? One thing for sure, it will be against the Duterte
for the sake of the Marcos. All over again. I'm sure they will not stop. Ano ba? Kaya, okay raman, anad na ko. Oh, no. I'm used to it already. Pareha na ron, itubag na po ito, mag-imo na sila. Tika, basahin natin. Kasi Bisaya, hindi ko nakain. Katulad dati, sumagot ako, gumawa naman sila ng problema. Gumagawa na naman sila ng problema. Oh. Problema, sagdi lang. Pero meron talagang katapusan ng lahat. Ay, sabi nga, there will always be a day of reckoning, sabi nga ni PRRD. Katapusan yun ang tanan. Samantala nag-iwan din ng mensahe si Duterte sa mga mamamayan ng Davao na manatiling mapagmatyag at magkaisa. Kita mga Davaoenyo, we are known to be very resilient. Gamay kayo na sila. Sabi niya, kakaunti lang sila kumpara sa ating mga pinagdaanan. Alam nyo, matindi po ang pinagdaanan ng Davao. Alam naman natin, kuta ng mga rebelde yan, komunista, NPA, etc., etc. Pero dahil sa galing ni Tatay Digong at sa tulong ng mga taga Davao, na-eliminate lahat yan. At kaya naman, mahal na mahal na mahal ng Davao ang Duterte. It's not lip service. Ramdam mo. Isipin mo sa Mindanao. Nagawa yan ni Tatay Digong. Di ba? Mayroong nangyari. So, sanay sila dyan. Sanay sila ng inaapi. Sanay sila ng ginugulo. Pero sanay silang tumatayo para sa taong bayan. Kumpara sa atong giagian. Just be vigilant. I think we just have to stay united. Just stay vigilant and do not allow injustices to hayaan nyo na mangyari. We have to fight back. Kailangan natin magsalita. Tama si Baste, Mayor Baste. We just have to stay united. Alam mo, tayo mga DDS, tayong naniniwala sa mga Duterte. Huwag na po tayong magwatak-watak. Hindi na po tayo bata, matatanda na tayo. Pakinggan din natin si Mayor Baste. Diba? Totoo naman eh. Huwag na tayong magkanya-kanya. This is not about us, vloggers. This is not about you. Ito po ay pakikipaglaban natin sa mga Duterte because we know ang Duterte ay lilinisin ang bansa natin at matutulungan tayo maiangat ulit ang Pilipinas. Ganyan ang tiwala natin sa mga Duterte. So wag na tayong magkanya-kanya. Wag na tayong mag-away-away. Let's grow up. Let's go beyond this madness, this division. Huwag na po tayong magkanya-kanya, tayo mismo, magsama-sama na lang tayo dahil isa lang naman ang kalaban. Pahihirapan pa natin ang ating sarili maglaban-laban. And patuloy tayo mag-ingay. Mag-ingay tayo, katulad ng ginagawa nitong COMELEC, huwag tayong basta papayag. Hindi man nila tayo pansinin, we make sure they will hear us sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, at kung saan-saan pa man. Mapa-vlogger ka o hindi ka mapa-vlogger, you can speak. You can shout sa pamagitan ng iyong social media. Paramdam natin na ayaw natin yung nangyayari sa bansa natin. Maraming salamat po. Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito And sana po, sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo sa channel ko. Muli po, maraming salamat. God bless everyone. Coach Oli po.